Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat mga kapatid. Narito po tayong muli sa ating morning devotion, Grab Food for the Soul, our daily dose for the nourishment of our soul. Simulan po natin ang araw sa pagbubulay na makalakad tayo sa isang mapayapang pamumuhay. Ang pamagat po ng ating pagbubulayan sa umagang ito ay Philip the Evangelist. At ang ating batayang talata po ay masusumpungan po natin sa Gawa chapter 6 verse 2. At ganito po ang nasusunod. Kaya, mga kapatid, pumili kayo sa mga kasamahan ninyong 7 lalaking iginagalang, puspos ng espiritu at matatalino upang ilagay namin sila sa tungkulin. Salamat at purihin ng Diyos sa ating pagbasa at pagkarinig ng kanyang mga salita. Si Philip o Felipe ay isa sa 7 piniling maging deacon ng church sa Jerusalem. Siya'y tinaguriang the Evangelist. Kabilang siya sa kauna-unahang tumugon sa utos ni Jesus na ipahayag ang ebanghelyo sa labas ng Jerusalem. Ano-ano nga ba ang mga katangian ni Philip na dapat nating taglayin upang maging epektibong tagapagbahagi ng salita ng Diyos? Una po, Philip was full of wisdom and spirit. Sabi sa Acts chapter 6 verse 3, So then, friends, choose 7 men among you,
who are known to be full of the Holy Spirit and wisdom, and we will put them in charge of this matter. Ang mga sundalong sumasabak sa giyera, hindi pwedeng puro tapang lang at dedikasyon, kundi ay patay agad sila. Kailangan silang sanayin. Hindi pwedeng puro dedikasyon lang sa paghayo. Kailangan ng training, ang equipping. You must have the passion and the capability, the spirit and the wisdom to be effective bearers of God's word. Ikalawa po, Philip was a careful student of the Bible. Kaya pala si Philip ay full of wisdom and spirit, sapagkat siya'y matyaga at maingat na mag-aaral ng banal na kasulatan. Sabi sa Gawa, chapter 8, verse 34 to 35, nagtanong kay Felipe ang pinuno, "Sabihin mo nga sa akin, sino ba ang tinutukoy dito ng propeta? Sarili ba niya o iba?" Simula sa kasulatan ito ay isinalaysay sa kanya ni Felipe ang magandang balita tungkol kay Jesus. Nasagot niya ang tanong sapagkat siya'y nagbabasa ng kasulatan. Siya'y nag-aaral ng kasulatan. Kaya't patuloy nating dalangin sa Panginoon na mapunong nawa tayo ng kaalaman at kakayahan sa ating paghayo upang maging mabisang daluyan ng kanyang mga salita. Philip was very sensitive when it comes to evangelistic opportunities. Ang wika nga po sa Gawa chapter 8 verse 38, pinatigil ng pinuno ang karwahe. Lumusong silang dalawa sa tubig at binautismohan siya ni Felipe. Nang makakita ng tubig ang pinuno, ang sabi kay Felipe, "Bautismohan mo ako." And Philip baptized him as soon as he finished talking. Hindi sinabi ni Philip, teka muna, hindi pa ako naka-ministerial gown. Mukhang marumi ang tubig. Hindi niya hinayaang makawala ang pagkakataon sapagkat alam niyang maaaring hindi na iyon muling bumalik. Mga kapatid, kung makakita po tayo ng oportunidad na magbahagi ng gospel, magbahagi po agad. Huwag nang hintayin mayroon pang background music. We can share our witness anywhere. On the street, in the market, in school, inside the bus, inside the plane. Anywhere, there is an opportunity. Katlo po. Philip was a very daring evangelist. He made Samaria his ministry. Alam nating sa Samaria ay hindi welcome ang mga Jews na katulad ni Philip. It was a hostile territory. Pero kung alin ang mahirap, iyon ang pinili niya. Kung minsan, ayaw nating hahayo sa mahirap na lugar. Ayaw nating umalis sa ating comfort zone. But sometimes, God has to make us uncomfortable so we can move. Pang-apat po. Philip was a good family man. Ang kanyang pamilya muna ang dinala niya sa Panginoon. Evangelism must start at home. Sabi sa Acts chapter 21 verse 9, he had 4 unmarried daughters who proclaimed God's message. Malaking hamon sa atin na masiguro natin na bago tayo humayo sa ibang tao, ay nararapat na magbahagi muna tayo ng salita ng Panginoon sa ating pamilya, lalo't sa walang pagkakakilala sa Panginoon. Evangelism must start at home. Panglima po at ang panghuli, Philip was an effective communicator. When he speaks, people listen. Mahirap kapag tayo'y nagsalita at ang mga tao'y nagsasalita rin. Ibig sabihin, hindi natin capture ang audience. Ayon sa principles of communication, the audience is always sovereign. Nasa sa kanya ang kapangyarihang mamili
whether to listen or to sleep. Bilang communicator of the gospel, it is a sin to be boring. Meron pa bang hihigit sa gospel sa kahalagahan? Pero bakit mas maganda ang presentation ng mga komersyal? Komersyal ng shampoo, sabon, at kung ano-ano pa. Isipin po ninyo mga kapatid, sa loob lamang ng 30 seconds ay nasabi na ang lahat sa isang komersyal. Mahirap kung 30 minutes ka nang nakikinig ng mensahe ay wala ka pang maintindihan. The challenge: present the gospel in 30 seconds. Wala naman sa pahabaan ang presentation ng gospel. Sabi nga minsan ng yumaong si Pastor Proceso Marcelo, walang mahabang sermon na kapagliligtas. Isa sa importanteng theology ni Martin Luther ay ang priesthood of all believers. Lahat ng mananampalataya ay kailangang magmalasakit sa kaluluwa ng kanyang kapwa. Lahat ng mananampalataya ay tinawag upang humayo at magbahagi ng magandang balita. Mga kapatid, humayo tayong katulad ni Philip, pinag-aalab ng Espiritu Santo, pinatitibay ng salita ng Diyos, sinusuong ang mga panganib para lamang makasaksi, hinaharap ang lahat, binubuhos ang buong nalalaman sa pagpapahayag ng Ebanghelyo, pinagyayaman ang sariling pamilya upang maging epektibong disipulo ni Jesus. Tayo po ay manalangin. Diyos amang makapangyarihan sa lahat, pinupuri at pinasasalamatan po namin sa iyong ibinigay na araw na ito sa amin. Maraming salamat po na kami po ay nakapag-bulay-bulay ng iyong mga salita. Panginoon, patuloy po kami nananalangin para po sa aming mga kapatid na ngayon po ay papasok sa kanilang mga trabaho. Gayon din po ang mga kapatid namin na papasok sa kanilang mga paaralan. Panginoon, ito po ang magbigay sa kanila ng guidance, wisdom, maging knowledge para po sa kanilang mga gagawin sa buong araw na ito. Panginoon, patuloy po namin ilinadalangin ang mga kapatid po namin na nasa banig ng karamdaman. Panginoon, nalalaman mo ang kanilang mga nararamdaman, nalalaman mo po ang kanilang mga sitwasyon. Alam po namin, Panginoon, na hindi mo po sila hahayaan sa ganung lahat. Panginoon, yung mga tinitake po nila ng mga medicine ngayon, naway gawin mo po itong instrumento para po sa kanilang mga karamdaman. Panginoon, lahat po ng ito ay itinataas namin sa iyo. Maraming salamat po. Ito lang po ang aming samot dalangin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Papuri at pasasalamat sa Panginoon. Salamat po sa inyong pagsama sa pagbubulay-bulay ng salita ng Panginoon. A friendly reminder po sa bawat isa sa atin, be Christ-like in your workplace today. Humayo at maglingkod.